Aga pa lang, nitong June 15, ang mga kalsada sa mga bayan-bayan sa probinsya ng Agusan del Sur dinagsana ng mga tao. Nung araw kasi yon, sasalubungin nila ang pag-uwi ng batang atleta na itinuturing nila ngayong bayani ng kanilang probinsya. Ang husay kasi nito sa pagbabasketball nagbigay ng napakalaking karangalan sa kanila. Walang iba kundi si Rene Clark Bobet Baterbonia. Pero hindi hiyawan ang sumalubong kay Rene sa kanyang Hero's Welcome. Sa halip pagdadalamhati, ang sinalubong kasi nila mga labi niya. June 8, si Rene at ang teammate niyang si Divine Adili nalunod habang nagtitraining daw ang kanilang basketball team sa Ateneo sa isang resort sa Dipaculao, Aurora Province. Ang mga estudyanteng ito sa Davao de Oro nagsitakbuhan pa makalapit lang sa kanyang funeral convoy. Pagdating sa bayan ng San Francisco, sinalubong si Rene ng isang water salute. Hostisya! Hostisya! Hanggang nakarating din sa wakas ang convoy sa Talacogon. Sa mga nakalipas na araw, unti-unti nang nagkakalinaw kung paano nangyari ang trahedya. Divine was already like unconscious. He was like too heavy, and so they were scrambling to try and find like things to help him with, like the. Nakita ko si Rene sa likod. Bumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos nung pumulit ako ng buhay, pagkangat ko, hindi ko na nakita si Rene. Hindi ito aksidente. Right now, ma'am? No, it's not. Was it initiation rites? No po, not at all. Oh no, it just hurts how people, perceive it that way. As a coach, I lost my boys too. To the depth of my being, I'm sorry. Yung sorry at saka tawad, hindi yun enough, ma'am. Hindi yun ang kailangan namin. Kailangan namin is sorry na may malasakit at katotohanan. Makukuha na kaya ng naulilang mga pamilya ang hinahanap nila katotohanan? Magandang hapon po. Itong Huwebes, nagtungo ako sa Talacogon. Ang mga labi ni Rene o mas kilala rito bilang si Bobet nakaburol ngayon sa gym. Nakakalungkot nga lang na kung dati sa gym din na ito pinapanood ng kanyang mga kababayan ang mga laro ni Bobet, ngayon narito sila para magluksa. Isang hero's homecoming ang ibinigay kay Rene Bobet Baterbonia sa kanyang pag-uwi ng Mindanao. Pero hindi ito ang inasahan niyang katuparan ng kanyang pangarap. Maraming puso ang nadurog, nagluksa at nanghihinayang sa maaari sana niyang naabot. Maayong adlaw po, walang katumbas ang pagdadalamhati ngayon ng mga magulang ni Bobet, ang kanyang Papa Bobot at Mama Bebet. Una po sa lahat, maraming salamat po sa interview na ito at nakikiramay po ako ng taos-puso sa inyo. Kamusta na ho kayo? Parang okay, parang hindi rin. Pinipilit talaga namin na kayanin. Dahil nga yun sa mga tao na sumusuporta, nag-condolence at nagpakita ng pagmamahal, hindi lang sa pinansyal. Paano nyo ho naitawid yung mula ho nung nasabi sa inyo nga ho na wala na siya? Sakit naman yun, ma'am, sa amin. Parang sinisisi namin yung sarili namin, ba't pumayag kami na pumunta siya doon. Mabay na. Yung araw na may send-off kayo kay Bobet, ang higpit po ng yakapan nyo. Ako gustong payo ka mo, pero para kaniyo.
Bakit ho ang higpit? Parang nagparamdam ho kaya sa inyo na baka yun na ang huli? Hindi, ma'am. Niyakap ko siya, ma'am, kasi parang niyakap ko na tagal pa siya umuwi. Yung yakap ko parang hanggang December na. Kasi December na naman kami magkikita ulit. Laki man sa hirap, pursigido raw si Bobet na makatulong sa kanyang pamilya. Katunayan, bago raw siya lumuwas pa Maynila, abala ito sa pagpirma ng kanyang mga merchandise na keychain. Daghan ko na kayo makato na siya Manila. Yung kitchen, ma'am, is binibinta namin ng 50 pesos lang. Hindi ko kalain na isang araw lang, 100 pieces kaagad ang nag-order sa amin. Wow. Ano Ano bang klaseng anak siya? Masunurin si Bobet, napakabait na bata. Tumutulong ho siya sa pagtitinda. Opo, ma'am. Kahit po nung sumikat na siya sa Opo, palarong ma'am. pambansa, Opo. nagtitinda, tumutulong pa rin ho siya Opo, magtinda. ma'am. Sabi ko, hindi nga nahiya yung nagnanakaw, hindi nga sila nahiya eh. Kayo pa kaya na marangal. Ang husay daw ni Bobet sa pagbabasketball, namana niya sa kanyang papa Bobot na dati rin palang basketball player. Nalaman ko may potential dahil sa tindig pa lang niya, marunong siyang humawak ng bola. O minsan din, nagkalaban din kami. Hindi ko siya matalo ng pagpag-1-on-1 kami. Mula pagkabata, gumawa ng sariling pangalan si Rene o Bobet sa kanilang lugar. First year niya sa Ateneo de Davao. Nakasali na sila sa palarong pambansa. Yun, nag-champion nga sila. Nakuha niya ang MVP. Talents and hard work can open doors to greater opportunity. Ang kanyang mga naabot, parang katuparan daw ng mga pangarap noon ng kanyang ama. Kasi hindi kayo naging professional basketball player, so umasa ho kayo na si Bobet ang magtutupad ng inyong pangarap. Totoo ho ba yun? Totoo po yun, ma'am. Hanggang sa ano lang ako, regional. Sabi niya, sige pa. Simula na hindi mo naabot, pagpatuloy ko. Kung ang kanyang papa Bobot ang naging trainer ni Rene o Bobet, ang kanya naman daw mama Bebet ang numero 1 nitong cheerleader. Ano pong pinakamamimiss niyo ho sa kanya? Yung mga memories, ma'am, na magkasama kami. Yung maglalaro na parang wala na akong tinig na, shit, bet! Ganon. Kayo palang Tapos, cheerleader ho niya. Opo, tapos yung mga referee na hindi nakita yung mga fouls, kami talaga, parents ang mag-aaway ng referee. Ba't ganon? Sana naman patas, ganyan. Minsan nga is makulitan siya sa akin kasi parang magsabi siya, tama na. Ang basketball nagbukas ng mas maraming oportunidad para kay Bobet. Mula purok hanggang barangay, hanggang municipality, hanggang governor's cup. Talagang kasali yun. All-Star game po, ma'am. Siya yung nag-MVP. Doon siya na-scout ng Ateneo de Davao. Full scholar po, may dorm at saka allowance. Sabi ko, sige lang, baka makapag-desisyon kami na ganyan. Kasi ma'am, marami talagang eskwelahan na gustong pumasa kanya. Parang 30 school. E di proud na proud ho kayo Opo, noon. ma'am, proud na proud. Para kayo nasa alapaan. Opo, kasi hindi lahat ng tao is makamit yun, di ba? Tapos lalong-lalo na sa hirap ng buhay namin. Tapos isa kami doon na makapasok. Sabi ko, doon ka na lang sa Ateneo kasi kasama mo yung kapatid mo. Kaso naispatan din siya ng Ateneo sa Manila. Paano ho naging desisyon doon? Yung nagpaaral sa kanya sa Davao, sila yung kumausap doon sa Ateneo de Manila. Kaya yon sinabi ko, kayo lang, basta masabi ko na ligtas lang yung anak ko. Di ka mo sabay, te. Kabado na nga raw ba sina Bobot at Bebet na malalayo sa kanila ang kanilang anak. Pero sinuportahan pa rin nila ang desisyon nito na lumuwas mula Ateneo de Davao hanggang Ateneo de Manila University sa Quezon City. Ako gustong payo ka mo, pero para ganiyo. Kasi pangarap lang talaga niya makapaglaro ng UAP, baka lang araw maging PBE. Yung batang isang nasa province o kilang bukid lang is makapaglaro na sa mga UEP games. Laki sa hirap, masinop sa pera. Kasi dati, yung wala pa siyang allowance, bigyan ko yan ng 200, 2 weeks na yan. Ang sapatos na ito, ang kauna-unahang nabili raw ng kanyang mama Bebet mula sa ukay-ukay. At ang pera, inutang pa raw niya.
Isang sapatos lang talaga nabili ko sa kanya. 3,000, ma'am. Iniingatan ko talaga ito, ma'am, kasi itong una. Ito lang binili ko sa kanya. Wala nang iba. Lahat yan, bigay na talaga sa kanya. Ito yung una niyang sapatos, pumunta siya sa Davao, ma'am. Ito yung pang-training niya, panglaro niya, lahat dito. Kaya, sakit, hindi ko ito ibibigay. Tinatago ko to. Ito lang talaga yung binili ko sa kanya, isa lang. Kahirap ng buhay. Tinipid man daw ni Bobet ang kanyang sarili. Pagdating sa kanyang pamilya, galante siya. May gusto siyang bilhin para sa akin. Magpunta kami ng mall, like t-shirt. Pero sabi ko, wag na. Na-miss ko siya. Tinatawag akong pa. Ganun. Ang pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Rubian ang iniregalo sa kanyang sapatos ng kanyang nakababatang kapatid na si Bobet. Sabi ko sa kanya, balang araw, pagkatapos ko mag-eskwela, babawi din ako sa kanya pag magkapera din ako. Pero nung last, hindi na ako nakabawi kasi wala na pala si Bobet. Siguro sa mga kapatid ko na lang na maliliit ako makabawi. Nakadisplay din ang mga karangalang iniwan ni Bobet. Pati na ang kanyang mga jersey na ang isa inaalok na raw bilhin ng milyon. Sinabi ko, ayoko, kahit ilang milyon pa yan, hindi ko yan ibibigay kasi lahat ng mga jersey niya, ma'am, na maging MVP at saka Mythical 5 champion, yung mag-champion, binibigay niya sa akin. Ikaduhanin niya ngayon ni Paul sa San Nicolas. Nitong Biyernes, ibinigay ni Bebet ang isa sa mga jersey ni Bobet sa kanyang fan na nakiramay. Sakit mo ako! Ang huling yakap ng mag-ina na nakuna ng video, ginawan din ng painting. Huwag ako magdaw! Nakasalubong ko ang ilan sa mga kababata ni Bobet. Anong naaalala nyo kay Bobet? Ang kabaitan. Humble kayo, humble. Bet, kung nasan ka man ngayon, sana ay gabayan mo kami dito. Ito ang aking sinadyang puntahan, ang basketball ring kung saan unang nangarap si Bobet. Ang kwento ni Rene Bobet Baterbonia ay katulad din ng marami sa atin. Small town boy with a big dream. Dito ho siya nagsimulang mangarap. Sa napakasimpleng basketball court na yan na gawa sa kahoy at konting bakal, na ang sahig ay lupa na baku-bako ni hindi sementado, pero yan daw ang naging susi kung bakit siya naging matatag. Heto pa ang mga hindi malilimutan sa kanya. Bago raw lumuwas pa Maynila, si Bobet, nagboluntaryo pa raw itong tumulong sa Brigada Eskwela ng dati niyang eskwelahan sa Talacogon. Pumupunta lang siya doon, nagpintura, nagwawalis, sakit. Kahit wala na siya, mahal na mahal siya namin. Nung nag-aral daw si Bobet sa Ateneo de Davao, naging malapit niyang kaibigan at teammate sina Maki at Matt. Since nung pag-move niya ng dorm po, doon kami nag-close agad. Kapag may gala kami, tas wala kang pera or wala kang damit na susutin, magpapahiram siya. Sobrang bait, ma'am, hindi marunong magalit. Kung maaari, kaibiganin niya yung kalaban. Ganun. Hindi niya gusto nga may kaaway siya, ma'am. Nandito tayo sa kwarto niya ngayon kung saan siya natutulog dito sa dorm namin. May mga naiwan pa siya ng mga gamit dito. Panggala niya ng mga t-shirt yan. Si Bobet is always yung positive. Siyang palaging nag-give hope sa amin. Hindi yan siya na down. Dream come true niya talaga na makarating dun sa Ateneo de Manila kasi dream school niya yun. Nangihinayang, ma'am, kasi nawala na yung one of the greatest future ng Pilipinas, ma'am. Kasi si Bobet, mayroon talagang mararating, ma'am. Ang Ateneo de Davao University, kung saan nag-high school si Bobet.
nag-alok ng full scholarships sa lahat ng mga naulilang kapatid niya. Ipapangalan din sa kanya ang covered court dito. Ang kanyang jersey number 2, ni-retire na rin ng eskwelahan. Wala nang ibang player sa kanilang universidad na makagagamit nito. Samantala, hanggang ngayon, nakaburol pa rin ang labi naman ni Divine Adili, teammate ni Bobet na kasama niyang nalunod sa Aurora Province. Ang pamilya ni Adili nasa Nigeria pa. For now is that I'm restless. I'm supposed to be in Philippines, but the possibility is what I'm not seeing now, because the time we will leave Philippines is Monday, and then to arrive here on Wednesday. I'm sad about the arrangement, but there's nothing I can do for now. I rest my case. Let them bring him back. Ang pagkalunod at pagkamatay ni Baterbonia at Adili parehong iniimbestigahan ng Philippine National Police, CIDG at ng NBI. Dalawa sa mga miyembro ng Ateneo basketball team, sina Kiefer Alas at Sam Reyes, unang nagsalita sa isang podcast. It was just so hard to talk kasi we couldn't accept na nawala pa yung dalawang teammate po namin. Sinundan ito ng town hall meeting na inorganisa ng Ateneo kung saan nagsalita rin ang 3 pang players tungkol sa nangyari. Bago pa raw sila lumusong sa dagat, alam na nila na malakas ang mga alon doon. We had meetings before training that Coach Tab explained about the rip currents and how to get out of rip. We had like a pretty long discussion naman about it. Swim vertical to the shore po pag may rip current. Sa unang gabi raw nila sa resort, kinumpiska ng kanilang coach na si Tab Baldwin ang kanilang mga cellphone. Kinaumagahan, June 8, maaga raw silang ginising para simulan ang anila training. Pag-isip nyo dapat diretso shore na. Kasi pag bigyan mo ng 2 minutes, may push-ups yun na gagawin. Pinatakbo raw sila ng 4 na kilometro. Doon si Rene na hindi namin yun na-expect na siya yung pinakaunang matapos kasi kakarating niya lang. Hanggang nung hapon, tinanong daw sila ni Coach Baldwin kung sino sa kanila ang mga hindi marunong lumangoy. Nagtaas ako ng kamay kami JM. Sino rin marunong lumangoy? Sinabi niya. Sila Divine hindi marunong lumangoy. Ang susunod daw kasi nilang gagawin, water activity, kung saan kailangan nilang bumuo ng isang linya sa dagat. This is Coach Dean. Then we lined up from the shore. Then yung pinaka-dulo po is papunta ng open water. How many were you? 20. Divine was kind of here po, in the middle. And then Rene was by my right side po. Dapat yung requirement, the water should be knee to waist. Yung training namin is to jog in the water. So it's like there's resistance. Pero ilang minuto pa lang daw ang nakakalipas. Biglang lumakas ang alon. How tall was the wave at that time? It was bigger than us po. Yeah. No, second wave, one of our teammates started screaming help. All of us were panicking na po. We didn't know that we were pulled like farther. The coaches started telling us to move to the shallow. When we were swimming back to the shallow part, we noticed like we're kind of not moving anymore. The panic like started like coming in. That's when I realized this is bad. He really needs help. In this scenario, we already saw Divine like floating like that because Divine didn't know how to swim at all. How many minutes do you think? 5, 6, 10 minutes? Struggling to get out. Nung umiyak ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. Natawag si Rene. Tumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong ka lang. Tapos nung kumaulit ako ng buweno, pag-angat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod. I heard they were screaming for help kasi po nakita na po nila si Rene. Rene was the first one found po. When we saw Rene, it was us who carried him out of the water. Not the First medical, responders, wala pong tumulong. Makalipas daw ang ilang minuto, sunod na naiahon si Adili. I was crying na. I was just hoping na hindi pa po sila kukunin ni Florito. It's too hard then. They were doing CPR for a bit. The only one I heard that had pulse was Divine po. On the beach, he had a pulse? Yes, po.
And then they put him in the ambulance and brought him to the It wasn't an ambulance. different It was police car. police vehicle. Yes Yeah, po. Ayon kina Alas at Reyes, hindi raw sila sigurado kung ang kanilang pagpunta sa Aurora may parents' consent o anumang papeles na ibinigay sa kanilang mga magulang bago ang tinatawag nilang team building activity. Iisa lang din daw ang lifeguard at security guard sa resort. Hindi rin daw nila alam kung may sinabi ang resort sa kanilang mga coach na huwag masyadong lalayo lalo't iba ang paggalaw ng dagat. Dahil sa nangyari, ipinasara ang resort. The players are informed of the landscape and the challenges that they will be facing. In the resort itself, there are house rules and guidelines posted in every room, very specific to rip tide or rip current. As far as your client is concerned, wala kayong pagkukulang? Of course, all the necessary precautions were there. I feel guilt lang po. Why? Rene was beside me and I felt na I could have done more para di siya malunod. It was eating me alive. Naging mainit ang diskusyon sa town hall meeting ng Ateneo. Bakit daw tila naging tahimik ang universidad at hindi agad nagbigay ng mga detalye tungkol sa nangyari? Yung nangyari kay Divine at kay Rene was completely avoidable. Bago ang town hall meeting, nagdaos ng press con ang Ateneo sa pangunguna ng presidente nito, si Father Bobby Yap. We face you today with heavy hearts, speaking from a landscape of deep and profound pain and sorrow. When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. Makikipagtulungan daw ang Ateneo sa investigasyon. Bubuo rin daw sila ng Independent Fact-Finding Panel. Nito lang June 15, nag-resign na si Tab Baldwin bilang head coach at si Epok Kimpo bilang team manager ng Ateneo basketball team. Ang hepe ng PNP-CIDG sinabing sa inisyal nilang investigasyon, ang pagkamatay ni na Baterbonia at Adili hindi aksidente. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. There are two directions yung pinupuntahan namin, either homicide or racing po. It was not intentional. It was really an accident. Among the possible is the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Meron na raw silang 7 persons of interest. 48 tao naman daw ang kanila nang ipinasabina. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Kasi bang match points, mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. Mayroong siren at 4 a.m. Sa kumakalat din ngayong lumang interview ng dating players ng Ateneo Blue Eagles, ikwinento nila na meron na palang player na muntikan ding malunod sa nakaraan nilang bootcamp o training. Pumunta kami ng Baler. Walang basketball, as in sa beachfront lang kami. May mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mag-relay papunta sa tubig. Sa Baler, lakas ng alon dun. Wala namang nalunod. Muntik na. Muntik na. Naging usap-usapan din ang naging pahayag ng tiga MDRRMO ng Aurora Province na ipinatigil niya di umano ang CPR kay Baterbonia para madala raw ito agad sa ospital. Hanggat maaari, huwag kang huminto ng CPR. The reason why we are performing CPR and artificial ventilation is to continue the artificial oxygenation of the blood that will flow. Kung halimbawa man mayroong naging kapabayaan ay nagresulta sa pagkamatay, ang tawag doon sa batas ay criminal negligence, reckless imprudence resulting in homicide. Ngayon lumalabas na yung mga detalye. Nababasa niyo ba yun? Napapanood niyo? Ayaw ko munang yung isip namin, ilito, kasi nandito pa kami. Sa huling pagkakataon, dito lang namin siya makasama. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin at 4 pang iba.
Nitong Biyernes, June 19, humarap na sa PNP-CIDG si Coach Baldwin. May mga ipinuntos din ang mga abogado ng pamilya Baterbonia. There must be a designated supervisor with specific safety responsibilities. There must be a medical officer or first aid personnel. There must be a detailed risk management plan. There must be an informed parental consent. Kinontra rin ni Attorney Torion ang unang deklarasyon ng PNP sa Aurora na walang foul play sa pagkalunod at pagkamatay ni na Baterbonia at Adili. It was a very premature declaration. No foul play, accident lang daw. We already intimated our feelings to the CIDG as well as NBI in front of Mother Baterbonia, and pati siya na-shock bakit daw nagsabi na kaagad yung Aurora na aksidente yung nangyari. Ang bilis-bilis daw ng investigation. Ang UAAP na kinabibilangan ng Ateneo de Manila University naglabas na rin ng pahayag. The Board of Trustees of the UAAP approved the recommendation to bar from the UAAP all the coaching staff of the Ateneo de Manila University who were present during the June 8 incident in Dipaculao, Aurora. Justisya para kay Rene at Divine! Justisya! Biyernes, June 19, nag-walk out ang mga estudyante ng Ateneo para iprotesta ang mga nangyari. Sa graduation ceremony nung araw ding yon, nagsuot ng itim na ribbon ang mga graduate. Sa ibabaw ng kabaong ni Bobet, may inilagay na sisiw. Katulad ng karaniwang ginagawa sa mga namatay na naghahanap ng katarungan. Sa bawat tuka raw kasi ng sisiw, sana makonsensya ang mga dapat managot. Maraming talagang mga tao na maganyan, ganyan. Ginagawa ko lang naman yun, ma'am. Wala namang mawala sa amin. Ma'am, baka lang may gusto kayong sabihin sa teammates, sa coach, at saka sa Ateneo sa Manila. Salamat sa pagtanggap sa anak ko sa Ateneo de Manila. Kung ganyan ang nangyari, wala naman akong magawa. Kasi ganyan na yan. Sana nga masabi nila kung ano talaga ang katotohanan bago napatay yung anak. Sana sila lahat ay makonsensya. Mihingi ko sila ng tawad sa inyo. Hindi naman yun enough, ma'am. Yung sorry at saka tawad. Hindi yun ang kailangan namin. Kailangan namin is sorry na may malasakit at katotohanan. Sabi po ng Ateneo, bibigay daw ho nila lahat ng maitutulong nila sa inyo. Hindi naman yun din sapat. Kahit anong bagay naman, ma'am, hindi mo yan mapapalitan. Wala akong sinasabi na mga material na bagay. Hindi namin yun kailangan kasi sanay naman kami sa hirap. Mahirap lang kami, pero mayaman kami sa respeto. Sana hindi niya patulugin kung may mga taong may kasalanan sa kanya. Anak, o asa mang kakaron, natunta nga padayon sa imong lakaw, ayaw nagkawili sa imong mga manghod, kami na ang bahala. Gustong payo ka mo, pero para ganiyo. Kung nakikinig yung anak ko, walang sawang pagpasasalamat at pagmamahal na ibinigay sa amin. Thank you sa mga alaalang hindi makalimutan sa mga tao. Mga alaalang kahit sino pa man na hindi parang walang kapalit. See you next month.